Itapon mo yan. Nangangamoy bawang at suka ang buong kusina. You're ruining the ambience of my party for God's sake. Ayokong makaamoy ng pagkaing mahirap ang mga bisita ko. Ang malamig na utos na yon ay tila isang matalim na punyal na ibinaon ng walang pag-alinlangan. Nakatayo si Teresita sa isang madilim na sulok ng malawak na kusina ng mansyon sa Makati. Hawak ang isang lumang Tupperware. Sa loob nito ay ang mainit na pork adobo na 3 oras niyang pinakuluan, ang paboritong lutuin ng kanyang yumaong asawa. Ngayon ay anibersaryo ng kamatayan nito. Nais lamang sana niyang mag-alay ng isang munting platito sa maliit na altar sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya ito maihain, isang kasambahay ang sapilitang kumuha ng lalagyan mula sa kanyang magalyong mga kamay. Sa isang mabilis na galaw, ang sabaw na nagdadala ng alaala ng kanyang kabataan at pagmamahal ay iniluwan ng itim na basurahan na tabunan ng mga tirang truffle oil at balat ng caviar. Nanginginig ang mga labi ni Tessa. Ang amoy ng nilutong toyo at suka na nagbibigay sa kanya ng init ng tahanan ay mabilis na nilamon ng masangsang at nakakahilong pabango ng mga mayayamang bisita sa kabilang silid. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-alaala ay naging isang dumi na kailangang itago. "Mama, please lang." Patuloy ni Nerissa, ang tinig nito ay maniwang na parang asukal na may lason habang inaayos ang diamanteng hikaw sa harap ng salamin. "Don't act like a martyr here. Bisita ni Leandro ang mga investors mula Singapore. Just stay out of sight if you insist on wearing that cheap faded dress. Nakakahiya sa mga tao." Hindi sumagot si Tessa. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa magkabilang gilid ng kanyang kupas na saya. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mabigat na pader ng hiya na matagal na niyang itinayo upang hindi masira ang imahe ng kanyang anak na si Leandro. Kung alam lang ng mga taong ito kung paano niya tinuwid ang mga tahi ng mga sirang damit sa gabi upang magkaroon ng sapatos ang CEO na hinahangaan nila ngayon. Sa halip na lumuha, dahan-dahang naglakad si Tessa palabas ng kusina. Umiwas siya sa matitingkad na ilaw ng mga naglalakihang chandelier na parang mga matatalim na yelong nakasabit sa kisame. Gusto lamang niyang makahanap ng espasyo kung saan maaari siyang huminga. Sa pinakadulo ng bulwagan, malayo sa mga nagtatawa ng negosyante at mga babaeng balot sa mamahaling seda, ay isang lumang grand piano. Walang pumapansin dito. Dahan-dahang naupo si Tessa sa bangko. Ang lamig ng mga teklado ay tumagos sa kanyang mga daliri. Tila bumabati sa isang matagal nang nawawalang kaibigan. Pumikit siya. Ang ingay ng mga basong kristal na nagkikiskisan ay unti-unting naglaho sa kanyang isipan. Pumindot siya ng isang nota. Sumunod ang isa pa. Ang mga daliri ni Tessa, kahit binalot na ng mga kalyo dahil sa paglalaba at pananahi, ay gumalaw ng may pambihirang lambing. Tinugtog niya ang isang lumang waltz, ang himig na palagi niyang iniaalay sa maliit na simbahan sa Pampanga. Wala itong kaharutan, wala itong pagmamayabang. Ito ay isang dalangin na isinalin sa musika, isang nakakabinging katahimikan ang gumapang sa buong bulwagan. Ang mga boses na kanina'y nagmamalaki tungkol sa mga bilyong pisong kontrata ay unti-unting namatay. Ang mga matang nakatuon kay Nerissa at sa kanyang kumikinang na gown ay lumipat sa direksyon ng matandang babaeng nakaupo sa dilim, na ang musika ay tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Walang sino man ang nagplano ng atensyong ito. Ito ay purong paghanga mula sa mga pusong panandaliang nakalimot sa pera. Ngunit para kay Nerissa, ang katahimikang ito ay isang tahasang pagnanakaw. Ang pamumula ng kanyang muka ay hindi dahil sa alak, kundi sa umaapaw na inggit at galit. Paanong ang isang matandang amoy kusina ay nagagawang agawin ng eksena sa sarili niyang kaharian? Habang ang mga huling nota ng waltz ay nagpapalutang ng kapayapaan sa hangin, lumapit si Nerissa sa likuran ni Tessa. May hawak itong isang platong porselana na naglalaman ng mainit na pasta na may siksik
at pulang-pulang kamatis. Walang babala, walang sigaw. Tanging ang mabigat at basang timbang ng mainit na sarsa ang naramdaman ni Tessa na bumagsak sa kanyang anit. Ang malapot na likido ay gumapang mula sa kanyang mapuputing buhok, dumaloy sa kanyang mga kunot na pisngi at bumakat sa kwelyo ng kanyang malinis na damit. Ang init nito ay sumunog sa kanyang balat, ngunit ang lamig na gumapang mula sa talampakan niya papunta sa kanyang gulugod ay mas nakamamatay. Ang mga patak ng pulang sarsa ay nahulog ng isa-isa sa mga puting teklado ng piano na tila sariwang dugong dumudungis sa isang sagradong altar. Napasinghap ang mga panauhin. Ang musika ay namatay sa isang iglap. "Oh my God! I am so sorry, Mama!" Ang boses ni Nerissa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng pagkagulat at matamis na lason. Kasi naman, "Why are you sitting there in the dark like a servant? Akala ko kung sinong naglilinis." "Ay, pasensya na po talaga. Let the maids clean you up." "Ang dumi-dumi mo na." Hindi makagalaw si Tessa. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi sa matinding pagduduwal sa lantarang kasamaan na nagkukunwaring aksidente. Daan-daang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya, mga matang puno ng awa, pandidiri at pagkabigla. Naramdaman niya ang matinding bigat ng hiya na tila dumudurog sa kanyang mga tadyang. Wala siyang luhang mailabas. Ang sakit ay napakalalim upang maging tubig. Ang mga kalyo sa kanyang kamay na minsang nagluwal ng yaman ng pamilyang ito ay nabalot ng sarsang kasing pula ng puot. "Ganito na lang ba ang halaga ko?" Sigaw ng kanyang basag na isipan. "Pagkatapos ng lahat ng dugo at pawis ko para maitaas ang apelidong ito, isa lamang ba akong basahan na malayang tapakan ng mga sapatos na ginto?" Ngumiti si Nerissa, isang munting pag-angat ng labi na tanging si Tessa lamang ang nakakita. Ang tagumpay ng isang mapangaping reyna, ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuang gawa sa mahogany sa gilid ng bulwagan. Nakatayo doon si Leandro, nakasuot ng gusot na suit dahil sa nagmamadaling biyahe pa uwi. Sa kanyang kamay ay isang kahon ng pelus, ang sorpresang kwintas na perlas na matagal na niyang pinag-ipunan upang ibigay sa kanyang ina sa gabi ng anibersaryo. Ang paningin ni Leandro ay tumama sa pulang sarsa na tumutulo mula sa mukha ng kanyang ina pababa sa lumang damit nito, at pagkatapos ang kanyang mga mata ay dumapo sa nakangiting mukha ng kanyang asawa. Ang kahon ng pelus ay dulas na kumawala sa mga kamay ni Leandro. Ang tunog ng 12 ng makikinis na perlas na tumalbog at nagkalat sa malamig na marmol na sahig ay tila mga huling tibok ng puso ng isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Ang bawat hakbang ni Leandro palapit sa piano ay tila bumibiyak sa hangin. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malakas. Ang mga perlas na kanina lamang ay nagkalat sa sahig ay nagtago sa ilalim ng mga mamahaling sapatos ng mga panauhin na tila nahihiyang maging saksi sa nakakapanlulumong eksenang ito. Hindi sumigaw si Leandro. Hindi niya sinumbatan ang kanyang asawa. Sa halip, lumuhod ang tinitingalang CEO ng Salcedo Group of Companies sa paanan ng kanyang ina. Hinugot niya mula sa bulsa ng kanyang formal na kasuotan ang isang puting panyong gawa sa purong seda. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki nang idampin niya ang malambot na tela sa pisngi ni Tessa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang malapot at pulang sarsa na bumulag sa mga mata ng matanda. Sa bawat pagdampi ng panyo, naramdaman ni Leandro ang paninigas ng katawan ng kanyang ina. Hindi ito umiiyak. Ang mga mata ni Tessa ay nakatitig lamang sa kawalan. Walang buhay, tila ang kaluluwa nito ay pansamantalang lumisan upang takasan ang matinding kahihiyan. Ang amoy ng asim mula sa kamatis ay unti-unting nilalamon ang halimuyak ng mamahaling pabango sa paligid. Tumayo si Leandro. Ang kanyang boses ay mababa.
ngunit may dalang lamig na mas matalim pa sa patalim. I want everyone out of my house. Now, nagkatinginan ang mga negosyante at mga asawa nitong balot sa alahas. Walang nagtangkang magtanong. Ang mga basong kristal na may lamang alak ay mabilis na ibinaba sa mga mesa. Ang mga kaluskos ng makakapal na bestida at ang mabibigat na yabag patungo sa malaking pintuan ay tanging ingay na namayani. Hanggang sa tuluyan ng sumara ang pintuang gawa sa mahogany, iniwan ang pamilya sa isang nakakabinging katahimikan. Nang masiguro ni Nerissa na wala nang titingin sa kanila, agad siyang lumapit kay Leandro. Ang kanyang mukha ay maingat na inayos upang magmukhang biktima. "Babe, are you crazy? Pinalayas mo ang mga investors natin dahil lang sa isang aksidente? I was just trying to bring her food. Bakit kasi siya nakaupo dyan sa dilim na parang katulong na nagtatago? I got startled." Umikot ang paningin ni Leandro sa asawa. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. "Aksidente, Nerissa. Aksidenteng dinala mo ang isang plato ng pasta sa likod ng nanay ko habang tumutugtog siya at aksidenteng ibinuhos mo sa ulo niya?" "I am protecting our image, Leandro." Tumaas ang boses ni Nerissa, ginagamit ang pamilyar na sandata ng panunumbat. "Look at her! Tignan mo ang suot niya. Ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng papa mo. At ano ang ginagawa niya? Nagpapakamartir sa harap ng mga taong nagpapakain sa kumpanya natin. You owe these people, Leandro. Utang na loob mo sa pamilya ko ang connections na meron ka ngayon. I am only doing this to save you from embarrassment." Ang mga salitang iyon ay tila mga asidong pumapatak sa puso ni Tessa. Ang pagiging biktima niya ay ginawang kasalanan. Ang kanyang tahimik na pag-alaala ay naging isang krimen laban sa yaman na kailanman ay hindi niya hinangad. Akmang magsasalita pa si Leandro nang hawakan ni Tessa ang braso ng anak. Ang mga kuko ng matanda ay may natitira pang mantsa ng sarsa. Umiling si Tessa, isang malumbay at pagod na pag-iling. Sa isip ng matanda, ayaw na niyang humaba pa ang gulo. Ang kanyang hiya at pagmamahal sa anak ay mas matimbang kaysa sa paghingi ng hustisya. Kung ang katahimikan niya ang presyo upang hindi masira ang pagsasama ng mag-asawa, babayaran niya ito. "Mama, tutulungan na kitang tumayo. Ihahatid na kita sa kwarto mo." Basag na tinig ni Leandro, puno ng pagsisisi dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang protektahan ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Ngunit dahan-dahang inalis ni Tessa ang kamay ng anak. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Yumuko siya at sa isang gawaing nagpapakita ng pinakamasidhing uri ng pagtitiis, maingat niyang hinubad ang kanyang lumang sapatos na nabasa ng sarsaypo. Ginawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi upang hindi madumihan ang mamahaling alpombra na binili ng manugang niya mula pa sa Europa. Tumayo si Tessa at nagsimulang maglakad. Ang kanyang mga bitak-bitak at magagaspang na talampakan ay bumaon sa makapal at malambot na alpombra. Ang pinong material ng sahig ay mainit at marangya. Isang direktang salungat sa matinding lamig na bumabalot sa kanyang dibdib. Habang hilahila niya ang sarili palayo, naramdaman niya ang malagkit na damit na nakadikit sa kanyang balat. Isang patuloy na paalala na sa mansyong ito na gawa sa salamin at ginto, siya ay titingnan lamang bilang isang dumi na kailangang walisin. Habang palayo ang matanda, hindi napansin ni Leandro at Nerissa ang isang bulto na nakatayo sa may pininto ng kusina. Si Celia, ang matandang mayordoma, na saksi sa lahat ng panlalait na nangyayari sa loob ng bahay na yon sa mahabang panahon, ay nakatitig sa likuran ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na galit. Yumuko si Celia malapit sa hamba ng pinto. Kumislap sa ilalim ng liwanag ang isang matulis na piraso ng basag na basong kristal na nabitawan ng isa sa mga bisita kanina. Dahan-dahan itong pinulot ng mayordoma. Ang talim ay muntik nang humiwa sa kanyang sariling balat. Isinilid ni Celia ang basag na kristal sa malalim na bulsa ng kanyang apron
at unti-unting inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kaawa-awang ina, kundi nakapako sa bulto ni Nerissa na patuloy na nagpapaliwanag sa asawa. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang malamig na sikat ng araw ay tumagos sa malalaking bintanang salamin ng komedor. Ngunit hindi nito nagawang tunawin ang namumuong yelo sa loob ng mansyon. Nakatayo si Tessa sa gilid ng mahabang mesang gawa sa makinis na marmol. Maingat niyang inilapag ang isang tasang kape sa harap ng kanyang anak. Pilit na iniiwas ni Leandro ang kanyang paningin mula sa namumulang marka sa batok ng kanyang ina. Isang pilit na itinagong bakas ng paso mula sa mainit na sarsa kagabi. Hinawakan ni Leandro ang magaspang na kamay ni Tessa. Ang panga ng lalaki ay matigas. Nagpipigil ng emosyon. Kakausapin ko ang mga abogado ko. I won't let her treat you like this anymore. Aayusin ko to. Ngunit dahan-dahang binawi ni Tessa ang kanyang kamay at umiling. Ginamit niya ang nakasanayang kalaasag ng mga inang Pilipina, ang pagtitiis. Hayaan mo na anak. Tapos na. Ayokong magkasira kayong mag-asawa nang dahil lang sa akin. Nakikitira lang ako rito. Ang mahalaga, maayos ang negosyo mo at buo ang pamilya ninyo. Bago pa man makasagot si Leandro, binasag ng matutulis na yabag ng takong ang katahimikan ng umaga. Pumasok sa komedor si Nerissa, kasunod ang pinsan nitong si Mirela, ang matapang at tusong abogado ng pamilya. Ang halimuyak ng matapang nilang pabango ay mabilis na nilunod ang amoy ng kapeng barako na tinimpla ni Tessa. Walang magandang umaga, walang pagbati. Bumagsak ang isang makapal na green folder sa ibabaw ng mesa mula sa kamay ni Mirela. Ang tunog nito ay tila isang babala. Umupo ang dalawang babae at nagsimulang mag-usap na parang hangin lamang ang mag-ina sa kanilang harapan. You know, Neri, I was looking at your garden outside. Panimula ni Mirela habang kumukuha ng isang pirasong tinapay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tinapay, ngunit ang kanyang mga salita ay tumatama sa direksyon ni Tessa. You really need to hire a better landscaper. May mga ligaw na damo na pilit sumisira sa ganda ng mga imported lilies mo. Pag mga ganyang parasites, dapat binubunot agad mula sa ugat bago pa kumalat. Ngumiti si Nerissa, humigop ng tsaa ng may labis na kaartehan. I agree. Minsan kasi, kahit anong linis mo sa bahay, may mga basura talagang pilit na nagtatago sa ilalim ng rug. Mga lumang bagay na wala namang pakinabang, pero pabigat lang sa aesthetic ng bahay. I should really start throwing away things that don't belong here. Habang nakikinig sa palitan ng salita, unti-unting napagtanto ni Tessa ang isang mapait na katotohanan. Ang mga parinig na ito ay hindi lamang patungkol sa nangyari kagabi. Biglang gumuhit sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal na niyang winawalang bahala. Ang kanyang paboritong lumang makina ng pananahi na bigla na lang inilipat sa maalikabok na basement. Ang mga tanim niyang sampagitan na palihim na pinabunot upang palitan ng mga banyagang bulaklak. Ang mga litrato ng kanyang yumaong asawa na inalis sa sala dahil daw hindi bagay sa interior design. Hindi siya nakikitira. Siya ay unti-unting binubura. Ibinaba ni Tessa ang kanyang paningin sa pagkaing nasa kanyang harapan. Isang mamahaling mangkok na porselana, may gilid na nakapintura ng ginto, na naglalaman ng malamig na oatmeal. Sa pagtitig niya sa ginto, dinala siya ng kanyang isipan sa isang maulan na gabi sa Pampanga. 20 taon na ang nakararaan. Walang porselana noon. Tanging isang nayupi at pangingitim na kalderong aluminyo ang nasa ibabaw ng kanilang maliit na kalan. Naalala niya ang init ng usok na may amoy ng luya at manok, habang maingat niyang hinihipan ang mainit na lugaw upang subuan si Leandro, na noon ay inaapoy ng lagnat. Sa lumang kalderong yon, nagmula ang lakas na nagtaguyod sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Ngunit ngayon, ang mamahaling porselanang ito ay kasing lamig
At kasing tigas ng pusong meron ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tumayo si Leandro, tumingin sa kanyang relo, at humalik sa noo ng ina. I have to go, ma. May emergency board meeting dahil sa pag-pull out ng ilang guests kagabi. Babawi ako mamayang gabi. Hindi na tinapunan ng pansin ni Leandro ang asawa. Ang mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan ay nag-iwan kay Tessa ng walang kakampi sa loob ng malawak na palasyong yon. Akmang kukunin na ni Tessa ang mga basyong plato sa mesa upang dalhin sa kusina nang mapansin niyang lumipat sina Nerissa at Mirela sa lanay. Tila nagmamadali ang mga ito. Ang green folder ay hawak ng mahigpit ni Mirela. Dinala ng mga paa ni Tessa ang kanyang katawan malapit sa hamba ng pintuang salamin. Ang pagnanais na linisin ang mesa ay napalitan ng isang kakaibang kutob. Humigpit ang hawak niya sa malamig na tray na bakal habang pinakikinggan ang mahinang boses ng abogada. Kailangan mong kumilos ngayon, Neri, mariing bulong ni Mirela habang tinatapik ang ibabaw ng green folder. Look at Leandro. Punong-puno siya ng guilt ngayon dahil sa nangyari kagabi. This is our perfect window. Sigurado ka bang legal yan? Baka magduda si Leandro. Kinakabahang tanong ni Nerissa. Ako ang bahala sa legalities. Ang kailangan mo lang gawin ay papirmahin siya rito nang hindi niya binabasa ang bawat pahina. Sagot ni Mirela. Ang boses ay may kasamang malupit na ngiti. Listen to me. Hindi mabubuhay ng matagal ang matandang yan. Ipaayos mo na ang will at ang power of attorney habang bulag pa ang asawa mo. The moment Leandro signs this, mapupunta sa iyo ang buong kontrol ng estate kung may mangyari sa kanya. We need to secure everything before that old woman becomes a permanent liability. Sama na mo. Ang tray na hawak ni Tessa ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento habang ang lamig ng pagtataksil ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang puso. Ang silid ni Tessa ay ang tanging espasyo sa buong mansyon na hindi amoy kayamanan. Dito, ang hangin ay may banayad na samyo ng pinatuyong sampagwita at lumang kahoy, isang maliit na piraso ng probinsyang pilit niyang isinalba. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinapakiramdaman ang mabigat na tibok ng kanyang puso matapos marinig ang maitim na plano ni Nerissa at Mirela sa lanay. Bago pa man niya ganap na makolekta ang kanyang isipan, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Walang kumatok. Isang lantarang patunay na sa bahay na ito, wala siyang karapatan sa pribadong espasyo. Pumasok si Nerissa. Ang mukha nito ay kalmado. Ang mga labi ay may nakapintang malambot na ngiti na malayong malayo sa demonyong nagbuhos ng sarsa sa kanya kagabi. Sa makikinis at mapuputing kamay ng manugang ay isang basong kristal na naglalaman ng mainit na gatas. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin. Mama, I brought you some milk para makatulog ka ng maayos. Malamig na panimula ni Nerissa, inilalapag ang baso sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi gumalaw si Tessa. Tinitigan lamang niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Bumuntong hininga si Nerissa, isang artipisyal na pagpapakita ng pag-aalala. Umupo ito sa munting silya sa tapat ni Tessa. Alam mo, Mama, I really feel bad about what happened last night. Pero we have to be realistic here. Nakita mo naman kung gaano na-stress si Leandro kani-kanina lang. Diba? The investors who walked out, they are my father's close friends. Utang na loob ni Leandro sa pamilya ko ang posisyon niya ngayon. Without my family's backing, his tech company would be nothing but a cheap startup. Tumigil si Nerissa, pinagmamasdan kung tumatalab ang kanyang mga salita. Nang makita ang pananahimik ng matanda, itinuloy niya ang pagbaon ng patalim, binalot sa matamis na tono ng pag-aalala. I know you love your son, and if you really love him, hindi mo siya gagawing alipin ng guilt niya sa'yo. Your presence here, it's confusing him. It's ruining his focus. Bakit hindi ka nalang bumalik sa Pampanga? I will gladly buy you a nice house there, hire nurses for you. You can have a peaceful life away from our complicated world. Huwag mo nang hintayin na mismong si Leandro ang mapagod at magpaalis sa'yo.
Save him the burden, Mama. Nanatiling tahimik si Tessa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang napakalinaw na liwanag ang sumiklab. Dati, inakala niyang ang kalupitan ni Nerissa ay dala lamang ng matinding pagmamataas at pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay. Ngunit habang pinakikinggan niya ang bawat linyang binitawan ng manugang, natuklap ang balat kayo nito. Walang emosyon sa mga mata ni Nerissa. Ito ay hindi galit. Ito ay isang malamig, kalkulado, at malupit na estratehiya ng manipulasyon. Ginagamit nito ang pinakadalisay na kahinaan ng isang ina, ang pagmamahal sa anak, upang kusang loob na isuko ni Tessa ang kanyang lugar. Maiwan ko na po kayo. Drink your milk while it's warm. Pinal na sabi ni Nerissa, tumayo at magaan na naglakad palabas ng silid. Ang paglapat ng pinto ay nag-iwan ng nakakapasong katahimikan. Tiningnan ni Tessa ang baso ng gatas. Dahan-dahan niya itong inabot. Ang init ng basong kristal ay gumapang sa kanyang mga palad. Ngunit ang init na ito ay hindi kayang tumagos sa makakapal na kalyo ng kanyang mga kamay. Mga kalyong nabuo sa paglalaban ng mga uniforme ng ibang tao, sa pagkayod ng mga kaldero, sa pagtusok ng karayom sa madaling araw, masiguro lamang na makapagtapos si Leandro ng pag-aaral. Ang init ng gatas na ito ay peke. Isa itong suhol. Isang lason na inihanda upang patulugin ang kanyang karapatan bilang isang ina. Dala ang baso, naglakad si Tessa patungo sa maliit na lababo sa loob ng kanyang banyo. Hindi siya umiyak. Ang mga luhang dapat sana'y aagos dahil sa awa sa sarili ay natuyo at naging isang matigas na bato ng determinasyon. Tumitig siya sa puting likido at sa isang dahan-dahan, walang alinlangang galaw, ibinuhos niya ang mainit na gatas. Pinanood niyang umikot ang puting kulay pababa sa butas ng lababo, kasabay ng tuluyang pagkawala ng kanyang pasensya at takot sa mga taong gustong umangkin sa pinaghirapan ng kanyang anak. Bumalik siya sa silid nang biglang umilaw at manginig ang teleponong nakapatong sa mesa. Ang pangalan ni Leandro ang nakarehistro sa screen. Sinagot niya ito. Ma, ang boses ng kanyang anak sa kabilang linya ay mabigat at puno ng pagod. I'm sorry, hindi na ako nakapagpaalam ng maayos. The investors from Singapore are pulling out their funds because of the scandal last night. Kailangan kong lumipad papunta roon ngayon din para ayusin ang gulo. It will take 3 days. Huminto ang paghinga ni Tessa. Ma, I asked Nerissa and Mirella to take care of you while I'm gone. Pangako, pagbalik ko, aayusin ko ang lahat. Patuloy ni Leandro, walang kaalam-alam sa katotohanang ibinibigay niya ang kanyang ina sa bunganga ng mga buwaya. Bumaba ang telepono mula sa tainga ni Tessa. Ang linya ay naputol. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na tawanan ni Nerissa at Mirella na umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon. 3 araw. 3 araw siyang maiiwang mag-isa kasama ang mga halimaw. Hindi pa man tuluyang nakalalayo ang sasakyan ni Leandro patungong airport. Nagbago na ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Kinabukasan, maagang bumaba si Tessa sa kusina upang magtimpla ng kanyang sariling kape at maghanda ng simpleng almusal. Ngunit pagbukas niya ng mga kabinet kung saan nakatago ang mga sangkap na binili niya mula sa palengke. Ang tuyo, ang tinapa, ang mga paborito niyang pampalasa, wala na ang mga ito. Maging ang maliit na kawaling itim na ginagamit niya ay naglaho na parang bula. Sa halip na mga pamilyar na kasangkapan, bumungad sa kanya ang malamig at makintab na mga kalderong hindi pa nagagamit. Huwag na po kayong maghanap, Ma'am Tessa. Ang pabulong at nanginginig na boses ng isang batang kasambahay ang nagpatigil sa kanya. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso. Utos po ni Ma'am Nerissa. Ipinatapon po lahat ng luma at mababahong gamit sa kusina. At simula po ngayon, bawal na raw po kayong magluto. Kami na raw po ang bahala sa pagkain ninyo.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang patalim ng mga naiwan ay nagsimula ng humiwa. Hindi siya sinisigawan, hindi siya sinasaktan ng pisikal. Ngunit bawat karapatan niya, bawat piraso ng kanyang pagkatao sa loob ng bahay na yon ay unti-unting ginugupit, pinupunit, itinatapon. Nang hapon ding iyon, mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Tessa ang matandang hardinero na si Mang Cardo. Nabitbit ang kanyang mga gamit palabas ng gate ng mansyon. Si Mang Cardo lamang ang nakakausap niya tungkol sa pag-aalaga ng mga halaman, ang tanging tao na pumupuri sa mga itinanim niyang sampagita. Ngayon, pinaalis din ito. Tinatanggalan siya ng mga kakampi, ng mga tinig na maaring makiramay sa kanya. Hindi na naghintay ng kinabukasan si Tessa. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida. Isinukbit ang kanyang lumang bag na tilang gawa sa katsa. At palihim na lumabas ng mansyon. Hindi siya tatakas. Ngunit kailangan niya ng hangin na hindi lasang-lason. Sumakay siya ng bus patungong Pampanga. 2 oras ang lumipas bago niya muling naramdaman ang pamilyar na init ng simoy ng hangin. Lumakad siya patungo sa maliit na simbahang bato kung saan umikot ang kanyang kabataan at pag-asa. Ang amoy ng natutunaw na kandila at pinakinis na kahoy na fuse ay yumakap sa kanya. Sa bandang gilid ng altar ay naroon si Padre Ben, ang ubaning pari na nagturo sa kanya kung paano basahin ang mga nota sa musika. Nang makita ng pari ang matanda, hindi na nito kailangang magtanong. Ang bigat sa mga balikat ni Tessa at ang lalim ng linya sa kanyang noo ay sapat ng kwento. Umupo si Tessa sa harap ng lumang piano ng simbahan. Ang mga teklado ay naninilaw na sa kalumaan at ang iba ay nawawala na sa tono, ngunit dito siya nakaramdam ng kaligtasan. Hinaplos niya ang mga ito at nagsimulang umiyak. Hindi iyak ng pagsuko, kundi ng labis na pagkapagod. Ikinuwento niya kay Padre Ben ang tungkol sa pulang sarsa, sa matamis na pagtataboy, at sa nakakikilabot na planong narinig niya tungkol sa mana ni Leandro. Humawak si Padre Ben sa balikat ng matanda. Teresita, matagal kitang kilala. Alam ko kung paano mo binuhat ang anak mo nung mga panahong wala kayong makain. Ang mga babae ng Pampanga hindi pinalaki para yumuko sa pang-aabuso ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Iniabot ng pari ang isang lumang rosaryong gawa sa magagaspang na buto ng olibo. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang magpapaalipin ka. Iligtas mo ang anak mo mula sa bulag niyang pag-ibig dahil kung hindi mo gagawin, ikaw mismo ang tutulong na sirain ang kanyang buhay. Dahan-dahang kinuyom ni Tessa ang kanyang palad. Mahigpit na hawak ang rosaryo. Ang magagaspang na buto ng olibo ay bumaon sa kanyang balat, isang matalim na paalala ng kanyang layunin. Unti-unting natuyo ang kanyang mga luha. Ang paningin niya, na kanina'y lumalabo sa kawalan ng pag-asa, ay naging kasing talim ng isang karayom na handang tumusok at magtahi ng katotohanan. Gabi na nang makabalik si Tessa sa mansyon sa Makati. Bukas ang mga ilaw sa sala, ngunit tahimik ang buong paligid. Sigurado siyang nasa labas sina Nerissa at Mirella upang ipagdiwang ang kanilang unti-unting pagkontrol sa bahay. Nang maglakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang kwarto, nakita niyang nakaawang ang pinto ng pribadong opisina ni Leandro. Ang silid na ito ay mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng sinuman kapag wala ang CEO. Ngunit may mahinang ilaw na nagmumula sa loob. Huminto ang paghinga ni Tessa. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Sa loob, tanging ang asul na liwanag mula sa malaking monitor ng computer ni Leandro ang nagsisilbing ilaw. At sa harap ng computer na yon, nakatayo ang isang bulto. Mabilis ang paggalaw ng mga kamay nito. Nagpapasok ng isang maliit at itim na flash drive sa gilid ng makina. Ipinikit ni Tessa ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili sa kung sino ang makikita. Ngunit nang tuluyang mabanaag ang mukha sa ilalim ng asul na ilaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito si Nerissa, hindi rin si Mirella. Nakatayo roon si Celia,
Ang matandang mayordoma, hawak ang kumikislap na flash drive at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon ito. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang oras ay tila huminto sa loob ng madilim na opisina ni Leandro. Ang asul na liwanag mula sa computer ay nagbigay ng aninong nagpapahaba sa mukha ng dalawang matandang babae. Walang sumigaw, walang tumakbo. Nakita ni Tessa ang panginginig ng mga balikat ni Celia nang mahuli ito, ngunit hindi ito nagpakita ng takot na magmamakaawa. Sa halip, hinugot ng mayordoma ang itim na flash drive mula sa makina. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto. Bitbit ang isang bigat na matagal na nitong kinikimkim. Nang makalapit si Celia kay Tessa, inilapag nito ang malamig na metal ng flash drive sa magaspang na palad ng ina ni Leandro. Hindi ko na kaya, Ma'am Tessa. Basag ang tinig ng mayordoma. Ang mga mata nito ay puno ng luha na matagal nang pinigilan. 20 taon akong nagsilbi sa pamilya ninyo. Nakita ko kung paano magpakahirap si Sir Leandro at nakita ko rin kung paano dahan-dahang kinakain ng ahas ang bahay na ito. Akala ko, sapat na ang manahimik. Ngunit nang makita ko kung ano ang ginawa nila sa inyo kagabi, alam kong hindi na ako pwedeng pumikit. Kumunot ang noo ni Tessa. Tinitigan ang maliit na itim na bagay sa kanyang palad na tila may hawak na sumpa. Ano ito, Celia? Lahat, sagot ng mayordoma. Ang boses ay naging matigas. Kagabi, nalaman kong nagpatawag ng sariling IT technician, si Ma'am Nerissa, para burahin ang lahat ng footage ng CCTV sa buong mansyon mula noong nakaraang buwan. Ayaw nilang may maiwang ebidensya ng pagtrato nila sa inyo kung sakaling mag-imbestiga si Sir Leandro. Pero bago pa nila tuluyang burahin, nailipat ko na ang mga kopya. Hindi nakapagsalita si Tessa. Ang katapatan ng matandang kasambahay ay isang sinag ng araw sa gitna ng malakas na bagyo. Bakit mo ito ginagawa? Pwede kang mawalan ng trabaho, Celia. Pwede kang kasuhan ng asawa ng anak ko. Mapait na ngumiti si Celia. Ang trabaho ay nahahanap, Ma'am Tessa. Ngunit ang budhi, kapag nabulok sa konsintindihan, hindi na malilinis. Kunin ninyo yan. Gamitin ninyo. Iligtas ninyo ang anak ninyo. Nang gabing iyon, nagkulong si Tessa sa kanyang kwarto. Sa tulong ng isang lumang laptop na ibinigay sa kanya ni Leandro noon, isinaksak niya ang flash drive. Bumukadkad sa screen ang katotohanang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Unang nagplay ang isang audio file. Ito ay recording ng pakikipag-usap ni Nerissa sa kanyang mga kaibigang socialite. Ilang buwan na ang nakararaan. Rinig na rinig ni Tessa ang matinis na tawa ng kanyang manugang. Oh my God, girls! If you only knew how humiliating it is to have her here! Amoy bawang at lumang kahoy. Binigyan ko na ng mga signature perfumes ayaw gamitin. She insists on carrying that cheap canvas bag na parang mamamalengke. Honestly, she's like Leandro's walking trash bin. Kung hindi ko lang kailangan ng pera ni Leandro para sa foundation ko, matagal ko nang itinapon ang matandang yan sa home for the aged. Napapikit si Tessa. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa kanyang mga alaala. Walking trash bin. Basiyohan ng basura. Ito pala ang tingin sa kanyang pagtitiis. Sumunod na nagplay ang mga video galing sa CCTV. Nakita niya kung paano sadyang tinutukod ng mga maid sa utos ni Nerissa ang mga paa ng upuan para muntik na siyang matumba noong nakaraang buwan. Nakita niya kung paano palihim na inilaglag ni Nerissa sa basurahan ang mga regalong prutas na ipinadala ng mga kamag-anak niya mula sa probinsya. Lahat ng maliliit na aksidente sa bahay na yon ay hindi pala aksidente. Ito ay isang orkestradong kampanya ng pagpapabaliw, gaslighting. Ngunit ang huling video ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Tessa. Kuha ito kahapon ng umaga sa loob ng opisina ni Leandro. Naroon sina Nerissa at Mirella. Nakatalikod si Nerissa sa kamera. Pilit na ginagaya ang pirma ni Leandro sa isang tumpok ng mga dokumento. Make sure the signatures on the power of attorney are flawless, Neri. Ang boses ni Mirella sa video, nakatayo sa likuran ng kanyang pinsan.
Once the accounts are transferred to the foundation's name under your full control, wala nang pakialam ang asawa mo kung saan mapupunta ang pondo. And that old woman, wala siyang mapapala kahit singkong duli. Napatakip si Tessa ng bibig. Hindi lang dignidad niya ang ninanakaw nila, kundi ang mismong kinabukasan ng kumpanyang pinagbuwisan ng buhay ni Leandro. Ang Peking Foundation ni Nerissa ay isang higanting alkansya upang nakawin ang yaman ng pamilya Salcedo. Ang asul na liwanag mula sa screen ng laptop ay inilawan ang mukha ni Tessa na puno ng malalalim na linya ng katandaan. Wala siyang ibinuhos na luha. Ang pananahimik niya, na dati ay kalasag ng kanyang hiya, ay natunaw. Pinalitan ito ng isang malamig at purong galit ng isang ina. Isinara niya ang laptop at dahan-dahang hinaplos ang takip nito. Ang kanyang isip ay nag-umpisang humabi ng isang plano. Kasing tahimik ngunit kasing talim ng mga karayom na ginagamit niya noon sa pananahi. Hindi siya magwawala. Hindi siya magsusumbong na parang isang api. Lalabanan niya ang mga demonyong ito gamit ang mismong sandata na pinakakinatatakutan nila, ang kanilang labis na pagmamataas. Kinabukasan, narinig niya ang tunog ng sasakyan. Bumalik na si Leandro mula sa Singapore. Nakita niya mula sa bintana ang pagbaba ng kanyang anak. Ang muka ay salamin ng matinding pagod at bigat ng problema. Bago pa man makapasok si Leandro sa pinto ng mansyon, lumabas na si Nerissa. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti, handang salubungin ang asawa ng mga matatamis na kasinungalingan. "Babe, you're back!" Sigaw ni Nerissa mula sa ibaba. Hawak ng mahigpit ni Tessa ang itim na flash drive sa loob ng bulsa ng kanyang palda. Tiningnan niya ang manugang mula sa itaas ng hagdanan at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ang hangin sa sala ay may halong amoy ng mamahaling kape na ipinahanda ni Nerissa, isang artipisyal na pagtatangka upang pawiin ang pagod ni Leandro. Nakaupo ang CEO sa mahabang sofa, hilot-hilot ang kanyang sentido. Nakatayo naman sa kanyang likuran si Nerissa, maingat na minamasahe ang balikat ng asawa. "I told you, babe." Malambing na bulong ni Nerissa, ang boses ay sadyang pinatamis. "You don't need to stress yourself too much. Aayusin ng daddy ang gusot sa mga investors sa Singapore. You know my family always has your back. And speaking of which, I think we should talk about mama." Napatigil sa paghilot si Leandro. Binuksan niya ang kanyang mga mata. "Anong tungkol kay mama?" Umikot si Nerissa at naupo sa tabi ni Leandro. Hinawakan ng kamay nito na parang isang nag-aalalang anghel. "While you were gone, she's been acting strange. Palaging lumalabas ng walang paalam tapos kagabi. I saw her lingering around your home office. Baka naman na-stress na talaga siya sa buhay rito, Leandro. I really think it's time we send her back to Pampanga para sa ikabubuti niya." Bago pa man makasagot si Leandro, isang kalmado, ngunit buong tinig ang bumasag sa kanilang pag-uusap. "Hindi mo na kailangang mag-alala. Sa paglipat ko ni Risa, sabay na napalingon ang mag-asawa. Nakatayo si Tessa sa paanan ng hagdanan. Suot niya ang kanyang malinis, hupas na blusang bulaklakin, at sa kanyang mga kamay ay isang simpleng basong naglalaman ng sariwang kalamansi juice. Dahan-dahan siyang naglakad palapit at inilapag ang baso sa maliit na mesa sa harap ng kanyang anak. Wala siyang dalang galit sa kanyang mukha, tanging isang nakapangingilabot na katahimikan. "Ma..." Tumayo si Leandro, baka sa mukha ang pag-aalala. Sabi ni Nerissa, "May problema raw?" Hindi sumagot si Tessa. Sa halip dinukot niya mula sa malalim na bulsa ng kanyang palda ang maliit at itim na flash drive. Inilapag niya ito sa ibabaw ng salaming mesa, direkta sa tabi ng baso ng kalamansi juice. Ang malamig na tunog ng plastik na tumama sa salamin ay tila isang maliit na kampana ng katapusan. "Kung gusto mong malaman kung ano ang ginagawa ko sa labas ng opisina mo kagabi, anak," nasa loob niya ng sagot. Mahinahong sabi ni Tessa. Hindi niya tiningnan si Nerissa, ngunit ramdam niya ang biglaang paninigas ng katawan ng kanyang manugang.
Ano to, ma? Takang tanong ni Leandro. Inaabot ang flash drive. Leandro, wait! Biglang tumaas ang boses ni Nerissa. Mabilis niyang hinawakan ang braso ng asawa. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa balat nito. Ang pekeng lambing sa kanyang muka ay napalitan ng tahasang pag-aalala. Don't open that. Baka may virus yan. You know she doesn't know anything about technology. Baka kung anong malware ang nakuha niya kung saan. Tumingin si Leandro sa asawa. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlalamig. Tinanggal niya ang pagkakakapit ni Nerissa sa kanyang braso. I'm the CEO of a tech company, Nerissa. I know what a malware looks like. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Leandro ang kanyang laptop mula sa bag at isinaksak ang itim na flash drive. Habang naghihintay na mag-load ang mga files, pinanood ni Tessa ang reaksyon ng manugang. Ang puting balat ni Nerissa ay unti-unting namutla. Ang mga daliri nito ay nanginginig na pilit nitong itinatago sa pamamagitan ng pagkunot ng kanyang magagarang damit. Ito na ang sandaling matagal na niyang hinihintay, ang pagguho ng kaharian ng mga kasinungalingan. Nag-play ang unang audio file. Umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ang matinis na tawa ni Nerissa. She's like Leandro's walking trash bin. Kung hindi ko lang kailangan ng pera ni Leandro, matagal ko nang itinapon ang matandang yan. Napatigil sa paghinga si Leandro. Tinitigan niya ang screen, ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang mga salitang narinig. Sumunod na nag-play ang mga video ng mga pananadya ng mga kasambahay sa kusina, ang palihim na pagtatapon ng mga gamit ni Tessa, at ang pinakamabigat sa lahat, ang huling video sa loob ng opisina, kung saan malinaw na maririnig si Mirela at makikita si Nerissa na nagpa-practice gayahin ang pirma ng CEO para sa isang pekeng dokumento ng foundation. Ang silence na sumunod nang matapos ang lahat ng files ay nakabibingi. Hindi nagsalita si Leandro. Ibinaba niya ang screen ng laptop. Nang iangat niya ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata ay hindi na pag-aari ng isang mapagmahal na asawa, kundi ng isang taong tuluyang nawala ng paningin sa taong inakala niyang kilala niya. Babe. Leandro, let me explain. Nanginginig na lumapit si Nerissa. Ang boses ay pilit na pinapaimpit upang magmukhang kaawa-awa. That audio was edited. That video was taken out of context. Mirella and I were just checking the draft documents for the charity. It's a conspiracy, Leandro. Mama is trying to frame me para masira ang pamilya natin. Akmang magsasalita at sasabog sa galit si Leandro. Ngunit hinawakan ni Tessa ang malamig na kamay ng kanyang anak. Huwag, anak. Kalmadong bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng bigat ng 1,000 bagyo na sadyang pinigilan. Hindi natin sasabayan ang ingay ng mga taong walang natitirang katwiran. Tumingin si Tessa ng diretso sa mga mata ni Nerissa. Ang pagtingin ng isang reyna na hindi kailanman kinailangan ng korona upang maging marangal. Hindi ko kailangan ng pekeng awa mo, Nerissa. At lalong hindi ko kailangan ng espasyo sa bahay mo. Dahil ang bahay na ito at lahat ng yamang pinagmamalaki mo ay bunga ng aking mga kalyo. Ibinaling ni Tessa ang tingin sa kanyang anak. Ngayon na alam mo na ang totoo, Leandro, huwag kang gumawa ng eksena. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang abogada niyang pinsan na gamitin ang galit mo laban sa iyo sa korte. Sugatan mo siya kung saan siya pinakamahina. Naintindihan agad ni Leandro ang ibig sabihin ng ina. Ang galit na kanina'y nagbabadyang sumabog ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Tumayo si Leandro. Tinitigan niya ang asawa mula ulo hanggang paa. Tila tinitingnan ng isang estranghero na nakapasok sa kanyang pamamahay. Aalis ako. Babalik ako sa opisina. Malamig na utos ni Leandro. Isinusilid ang laptop at ang flash drive sa kanyang bag. Leandro, please! Saan ka pupunta? Hagulgol ni Nerissa. Pilit na inaabot ang asawa. Ngunit hindi siya nilingon ni Leandro. Enjoy the house, Nerissa.
Dahil baka hindi na magtagal, ito na lang ang tanging bagay na maiiwan sa'yo. Pagsara ng malaking pinto, naiwan si Nerissa na nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang pagmamataas ay basag, habang si Tessa ay lumingon at tahimik na bumalik sa kanyang kusina upang ituloy ang pag-ayos ng malamig na baso ng kalamansi juice. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ay tila isang lawang walang alon, ngunit sa ilalim nito ay isang nag-aalborotong ipo-ipo. Hindi umuwi si Leandro. Ayon sa kanyang sekretarya, nagpalipas ito ng gabi sa penthouse suite malapit sa kumpanya dahil sa sunod-sunod na board meetings. Para kay Nerissa, ang kawalan ni Leandro ay isang senyales ng kahinaan ng asawa. Akala niya, sa paglipas ng mga araw, lalamig ang ulo nito at muling mangingibabaw ang takot nitong masira ang imahe ng pamilya. "He's just throwing a tantrum, Mirella," kumpiyansang sabi ni Nerissa habang nakaupo sa lanay, humihigop ng mimosa habang kausap ang pinsan sa telepono. "Kilala ko ang asawa ko. Takot yon sa iskandalo. Hahayaan lang niya ang issue na ito na mamatay. The charity gala for the foundation launch is tomorrow night. Sigurado akong a-attend siya para isave ang face naming dalawa. Just make sure everything goes perfectly tomorrow, Neri," paalala ni Mirella sa kabilang linya. "Nakausap ko na ang bangko. Kapag na-announce na bukas ang foundation at naipakilala ka bilang sole director, the Board of Trustees will have no choice but to fast-track the transfer of the funds. Once the money is in your control, the old woman's USB will be nothing but a piece of plastic." Gumiti si Nerissa, isang ngiting nagpapahiwatig na hawak pa rin niya ang mundo. Samantala, sa loob ng silid, abala si Tessa sa paghahanda. Hindi siya nag-eempake para umalis. Inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Mula sa ilalim ng kanyang lumang maleta, inilabas niya ang isang simpleng terno na ginawa niya mula sa pinong pinya 3 dekada na ang nakalilipas. Dito niya iginugol ang gabi, maingat na pinaplansa at inaayos ang bawat tupi. Kinabukasan ng hapon, ang mansyon ay napuno ng abalang mga stylist at makeup artist. Inihahanda si Nerissa para sa grand charity gala ng kanyang pinapangarap na foundation. Nakasuot siya ng isang mamahaling designer gown mula sa Paris. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamante. Habang hinihintay ang kanyang sasakyan, lumapit ang kanyang personal assistant na si Joy. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang mamahaling credit card. "Ma'am Neri," basag ang boses ng assistant, "yung payment po para sa caterer at sa venue mamayang gabi." "Nag-bounce po." Kumunot ang noo ni Nerissa. "What do you mean nag-bounce? Baka nagloko lang ang terminal nila. Use the platinum card." "Ginamit ko na po lahat ng cards ninyo, ma'am. Lahat po declined." Inabot ni Joy ang isang resibo na may pulang marka ng transaction rejected. Account frozen. Napatayo si Nerissa, ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang private banker. Matapos ang ilang minutong paghihintay, isang malamig na boses ang sumagot. "I am sorry, Mrs. Salcedo, but as of 9:00 ng umaga this morning, Mr. Leandro Salcedo, the primary account holder, has issued a legal directive to freeze all supplementary cards and freeze your access to the joint accounts and the foundation's trust funds, pending an internal audit for financial discrepancies." Nabitawan ni Nerissa ang telepono. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila biglang naging nakasusulasok. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan na pinagmamalaki niya. Lahat ay pinutol sa loob lamang ng isang utos. Nanginginig siyang lumabas ng kwarto upang hanapin si Leandro. Sa halip na ang asawa, nakita niya si Tessa na pababa ng hagdanan. Napatigil si Nerissa. Wala na ang kupas na bestida. Suot ni Tessa ang malinis at formal na ternong pinya. Bagamat walang diamante, ang kalmadong tindig
At ang taas ng noo ng matanda ay nag-aanyaya ng matinding paggalang na hindi mabibili ng pera. Anong ginagawa mo? Sumigaw si Nerissa, hindi na napigilan ang pagkasira ng kanyang poise. Ikaw ang may pakagagawa nito. Sinulsulan mo si Leandro na i-freeze ang mga accounts ko. Ganyan ka ba kasama, ha? Hindi sumigaw si Tessa. Tiningnan niya ang manugang na tila isang nagwawalong bata na tinanggalan ng candy. Hindi ako ang nag-freeze ng accounts mo, Nerissa. Ang sarili mong kasakiman ang nag-freeze sa'yo. Mahinang sagot ni Tessa, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 pako. You think you won? Galit na sigaw ni Nerissa. Namumula ang mukha na tila sisirain ang makapal nitong makeup. The charity gala is tonight. Darating ang media, darating ang mga politiko. The foundation is named after me. Leandro can freeze my accounts, but he can never freeze my reputation. I still hold the power in this society. Tipid na ngumiti si Tessa, isang ngiting puno ng awa. Kung ganoon, magkita na lang tayo mamayang gabi ni Risa. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang kapangyarihan ng isang pangalang walang lamang katotohanan. Habang naglalakad si Tessa palabas upang sumakay sa sasakyang ipinadala ni Leandro, naiwang nakatayo si Nerissa. Tila siya isang manikang nakadamit ng ginto, ngunit walang kakayahang gumalaw. Nababalot ng matinding takot sa kung ano ang sasabog mamayang gabi. Ang bagyo ay hindi pa pala tapos. Nagsisimula pa lamang itong manalasa. Ang Grand Ballroom ng pinakamarangyang hotel sa BGC ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas at nagkikislapang kristal na chandelier. Ang amoy ng imported na champagne at mga mamahaling kanapes ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng mga banayad na nota ng isang string quartet. Ito ang gabing pinaghandaan ni Nerissa, ang kanyang koronasyon bilang reyna ng kawanggawa ng mataas na lipunan. Kahit nanginginig ang mga tuhod dahil sa mga frozen accounts, naglakad si Nerissa sa red carpet ng may nakapintang perpektong ngiti. Kasama niya si Mirella, na pilit na iniaangat ang kumpiyansa ng pinsan. Just breathe, Neri, bulong ni Mirella habang kumakaway sa mga kamera. Hindi gagawa ng iskandalo si Leandro dito. Madadamay ang kumpanya niya. We just need to get through this launch, secure your image, and deal with the money later. Ngunit sa kabila ng mga flash ng camera, hindi mapakali ang mga mata ni Nerissa. Hinahanap niya ang kanyang asawa. Maya-maya pa, bumukas ang pangunahing pinto ng ballroom. Pumasok si Leandro, suot ang isang itim na taksido. Ang kanyang presensya ay agad na umagaw sa atensyon ng lahat. Ngunit ang nagpatigil sa hininga ng buong bulwagan ay hindi ang presensya ng CEO, kundi ang babaeng nakaangkla sa kanyang braso. Nakatayo si Tessa sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang lumang ternong pinya, kahit walang makikinang na bato, ay nagliliwanag ng isang tahimik na dignidad. Ang kanyang mapuputing buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga magagaspang na kamay, ang mga kamay na pinagtawanan at kinutya, ay hawak ng mahigpit ni Leandro na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Namutla si Nerissa. Ang pagkapit ng kanyang mga daliri sa kanyang mamahaling clutch bag ay sapat na sana upang durugin ito. Anong ginagawa ng matandang yan dito? Pabulong ngunit madiin na tanong ni Nerissa kay Mirella. Bakit siya ang kasama ni Leandro? Bago pa man makasagot si Mirella, tumunog ang mahinang pagpukpok ng kutsara sa isang basong kristal. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa entablado. Umakyat si Leandro. Naiwan si Tessa na nakatayo sa harap. Pinapanood ang anak ng may pagmamalaki at kapayapaan. Good evening, everyone, panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay malalim at nag-e-echo sa buong bulwagan. Walang bahid ng kaba. Thank you for joining us tonight to celebrate the launch of our new educational foundation. Pumalakpak ang mga bisita. Inayos ni Nerissa ang kanyang sarili. Naghahanda na tawagin ang kanyang pangalan bilang sole director at mukha ng foundation. Hahakbang na sana siya paharap. For months,
This foundation was planned under the name of my wife, Nerissa. Patuloy ni Leandro. Tumigil ang palakpakan. Ang hangin ay tila biglang naging mabigat. Naramdaman ni Nerissa ang kaba na muling gumapang mula sa kanyang sikmura. But recently, I realized that true charity cannot be born from vanity. Malamig na idinugtong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa asawa. Hindi pwedeng magbigay ng pag-asa ang isang taong hindi alam ang kahulugan ng tunay na sakripisyo. A foundation meant to help the poor should not be led by someone who treats poverty as a disease. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga mamamahayag ay nag-umpisang magtaas ng kanilang mga kamera. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nerissa. Pilit siyang ngumiti, sinusubukang isalba ang sitwasyon sa pag-asang nagbibiro lamang ang asawa. Ngunit hindi nagbibiro si Leandro. Itinuro niya ang malaking screen sa likod ng entablado. Sa halip na ang promotional video ni Nerissa na nagkakahalaga ng milyon, nag-play ang isang simpleng slideshow ng mga lumang litrato. Isang litrato ng isang nayuping kaldero. Isang litrato ng madugong daliri na natuhog ng karayom. Isang litrato ng isang maliit, walang pinturang simbahan sa Pampanga at isang babaeng tumutugtog ng lumang piano. The real foundation of the Salcedo family is not our tech company. It is not our mansion. Malakas na pahayag ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. It is the woman standing before you. Ang babaeng naglaba, nanahi, at nagtitiis sa lahat ng panlalait at panliliit sa loob mismo ng sarili naming pamamahay. Masiguro lamang na hindi ako mahuhulog. Bumaba si Leandro mula sa entablado at lumapit kay Tessa. Sa harap ng daan-daang kilalang tao sa lipunan, lumuhod ang CEO at hinalikan ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Therefore, effective immediately, the foundation will not be named after my wife. It will be officially registered as the Teresita Salcedo Foundation. Furthermore, my wife, Nerissa Vergara Salcedo, is hereby permanently relieved of all her duties, representations, and financial access connected to the Salcedo Group. Isang nakakabinging katahimikan ang sumakop sa ballroom bago ito tuluyang sumabog sa ingay ng mga camera flash at katanungan ng mga mamamahayag. Si Nerissa ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang designer gown ay tila naging isang malaking trapo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tiningnan niya ang mga taong kanina lamang ay bumabati sa kanya. Ngayon, ang mga mata nila ay puno ng panghuhusga, pandidiri, at awa. Ito ang mismong uri ng kahihiyan na ipinaranas niya kay Tessa. Ngunit ngayon, mas malawak, mas pampubliko, at wala siyang matatakbuhan. Hinanap ni Nerissa si Mirela upang humingi ng tulong, ngunit nakita niya ang kanyang pinsan na nagmamadaling lumabas ng pinto sa likuran. Umiiwas sa anumang katanungan ng media. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Bumangon si Tessa. Tumingin siya kay Nerissa. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Ang tingin niya ay isang tahimik na pagtanggap na ang hustisya, ang karma, ay nakahanap na ng sarili nitong daan sa pantry. Ang pagbukas ng mabigat na pintuang kahoy ng mansyon ay tila sumugat sa tahimik na gabi. Pumasok si Nerissa na parang isang bagyong nawalan ng direksyon. Ang laylayan ng kanyang mamahaling designer gown na kanina lamang ay hinahangaan sa red carpet ay ngayoy kumakaladkad sa sahig na tila isang maruming basahan. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Wala na si Mirela. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa bahay na yon, sinalubong siya ng isang nakapapapasong katahimikan. Nakahanay sa gilid ng pasilyo ang mga kasambahay sa pangunguna ni Celia. Wala silang sinasabi. Hindi sila nakayuko gaya ng dati. Tinitigan nila si Nerissa ng diretso sa mga mata. Mga matang walang bahid ng paggalang, kundi puro tahimik na paghuhusga. Ang dating reyna ng pamamahay ay dumaan sa isang pasilyo ng sukdulang kahihiyan, hiya,
Bawat tingin ng mga taong dati niyang inaalipin ay tila mga aspiling tumutusok sa kanyang natitirang pagmamataas. Sa gitna ng sala, nakaupo si Leandro. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng glass table, ay isang makapal na brown envelope. Nakatayo naman malapit sa bintana si Tessa. Kalmado, ang kanyang mukha ay pinapaliwanagan ng liwanag ng buwan. "How could you do this to me?" Sumabog ang boses ni Nerissa. Umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng mansyon. "Pinahiya mo ako sa buong bansa, Leandro. You destroyed my life. At para kanino? Para sa matandang yan na walang ibang ginawa, kundi sirain ang pamilya natin?" Itinuro ni Nerissa si Tessa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Hindi gumalaw si Leandro. Tiningnan niya ang asawa na parang isang ligaw na hayop na nagwawala sa loob ng kulungan. "You destroyed yourself, Nerissa. Walang sumira sa pamilyang ito, kundi ang sarili mong kasakiman. Akala mo hindi ko malalaman ang plano ninyo ni Mirella? Ang paggawa ng Peking Foundation para nakawin ang trust fund ng kumpanya. Ang pagpaplano mong ipasok sa asylum ang nanay ko para wala kang sagabal?" Nanlaki ang mga mata ni Nerissa. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang hinigop. Hindi niya inaasahan na alam ni Leandro ang buong lalim ng kanilang maitim na plano. "Leandro, babe, listen." Ang kanyang boses ay biglang naging maliit. Pilit na ibinabalik ang matamis at manipulatibong tono. Lumapit siya. Sinusubukang hawakan ang tuhod ng asawa. "Mirella manipulated me. Siya ang nag-isip ng lahat ng yon. You know I love you. I was just stressed." Dahan-dahang inilayo ni Leandro ang kanyang binti. Itinuro niya ang brown envelope sa ibabaw ng mesa. "Separation papers. Pipirmahan mo yan ngayon din." Malamig na utos ni Leandro. "Mayroon kang 24 na oras para iempapake ang mga personal mong gamit at umalis din sa bahay ko. At huwag kang magkakamaling magdala ng kahit anong binili gamit ang pera ng pamilya Salcedo. Isasama ko sa investigasyon ang lahat ng ninakaw mo kung susubukan mong lumaban." Gumuho ang tuhod ni Nerissa. Napaupo siya sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang paningin ay lumipat kay Tessa. Ang galit at pait ay muling umapaw. Hindi matanggap na ang isang babaeng galing sa putik ang nagpabagsak sa kanya. "You witch!" Bulong ni Nerissa ang mga luha ng pagkatalo ay sinira ang kanyang makapal na makeup. "Tuwang-tuwa ka na ngayon? Naagaw mo na ulit ang anak mo? Kahit anong mangyari, isa ka pa ring hamak na katulong sa paningin ng lipunan. You don't belong here." Dahan-dahang naglakad si Tessa palapit. Hindi siya sumigaw. Wala siyang ipinakitang puot. Sa halip, tumingin siya pababa kay Nerissa ng may matinding awa. Ang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang damit. Kapag namantsahan ng sarsa, pwedeng labhan o palitan. Banayad na simula ni Tessa, ang kanyang purong Tagalog ay kasing linaw ng tubig sa batis. Pero ang budhi mong nilamon ng pera, kahit balutin mo ng diamante at seda, mabaho pa rin. Huminto si Tessa. Pinabayaan ang mga salitang iyon na bumaon sa isipan ni Nerissa. "Hindi ko inagawang anak ko. Iniligtas ko siya mula sa isang ilusyon. Maari mong dalhin ang lahat ng pagmamataas mo sa paglabas mo ng pintong iyan, Nerissa. Ngunit alam nating dalawa ang katotohanan. Ikaw ang pinakamahirap na tao sa bahay na ito. Dahil wala kang kayamanan na hindi galing sa pang-aapak ng iba." Ang mga salitang yon ay ang huling pako sa kabaong ng pagmamataas ni Nerissa. Wala na siyang maisagot. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. "Iwan mo ang mga alahas." Dagdag na utos ni Leandro. Nanginginig ang mga daliri. Inalis ni Nerissa ang mamahaling kwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na pagdampi ng mga diamante sa ibabaw ng salaming mesa ay tila tunog ng mga kadenang naputol. Sumunod ang mga hikaw at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang singsing sa kasal. Ang pagtanggal ng mga ito ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam, ng labis na kahubaran at kahihiyan. Umiiyak at nakayuko,
Mabibigat ang mga hakbang na umakyat si Nerissa patungo sa kanyang silid upang mag-impake habang pinapanood ng mga tahimik na kasambahay. Ang pagiging reyna niya ay tuluyan ng natapos. Nang maiwan na lamang silang mag-ina sa sala, bumuntong hininga si Leandro. Lumapit siya kay Tessa at niyakap ang ina ng mahigpit. Tapos na ma, ligtas ka na rito. Ako na ang bahala sa lahat bukas. Ngumiti si Tessa at hinaplos ang likod ng anak. Ligtas na nga ang kanyang anak. Naibalik na ang katarungan. Ngunit habang tinitingnan niya ang malawak na sala, ang mga naglalakihang chandelier at ang malalamig na muebles, alam niyang hindi kailanman magiging tahanan ang mansyong ito. Nang pumasok si Tessa sa kanyang kwarto, hindi siya natulog. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang bag na katsa. Maingat niyang isinilid ang kanyang mga damit at ang maliit na kahoy na rosaryo. Sa labas ng bintana, unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan. Ang bagyo ay natapos na. Panahon na upang hanapin ang sarili niyang kapayapaan. Ang sikat ng araw na dati nagdadala ng liwanag sa marangyang silid ni Nerissa ay tila naging isang malupit na saksi sa kanyang pagbagsak. Wala na ang mga stylist na nag-aagawan sa kanyang atensyon. Wala na ang mga katulong na naghihintay ng kanyang utos. Sa halip, ang tanging tunog na naririnig sa malawak na master's bedroom ay ang paghatak ng zipper ng isang lumang maleta, ang tanging bagay na pinayagan siyang dalhin palabas ng mansyon. Bit-bit ang kanyang bagahe, naglakad si Nerissa pababa ng hagdanan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, hindi dahil sa bigat ng dala, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang pasan-pasan niya. Pagdating sa gate, wala ng driver na nagbukas ng pinto ng kanyang sasakyan. Nakatayo roon si Celia. Hawak ang susi ng gate. Ang mukha ay walang emosyon. Dumaan si Nerissa sa gilid ng mayordoma. Ang kanyang balat ay tila napapaso sa bawat segundong pananatili sa loob ng bakuran. Sa labas ng gate, isang luma at kalawanging taxi ang naghihintay sa kanya. Sumakay siya nang hindi lumingon habang ang tunog ng pagsara ng bakal na gate ay tila naging pinal na hatol sa kanyang ambisyon. Sa kabilang dako ng Makati, sa loob ng isang malamig at payapang opisina, hinarap ni Mirela ang kanyang sariling bangungot. Nakaupo siya sa harap ng isang panel ng mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines. Ang kanyang mga kamay, na dati bihasa sa pagmamanipula ng mga dokumento, ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Attorney Vergara, the evidence of falsification of public documents and unethical conduct is overwhelming. Ang boses ng presiding officer ay kasing lamig ng bakal. The Salcedo Group has submitted video and audio proof of your active participation in defrauding their estate. Your license to practice law is hereby suspended indefinitely, pending disbarment proceedings. Nabitawan ni Mirela ang kanyang mamahaling panulat, ang pamagat na attorney na ginamit niya upang manakit at manlamang sa iba ay binabawi na sa kanya. Ang kanyang reputasyon, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa lipunan, ay naging alabok sa loob lamang ng isang oras. Ang mga kliyente niyang dati sumasamba sa kanya, ay isa-isang tumatawag upang putulin ang kanilang ugnayan. Wala siyang kakampi. Ang mga tulad niyang nabuhay sa panlalamang ay palaging nagtatapos na nag-iisa. Isang linggo ang lumipas. Nakatayo si Nerissa sa gitna ng isang maliit at madilim na unit sa isang lumang apartment sa Pasay. Ang hangin ay hindi amoy mamahaling kandila, kundi amoy ng pinipritong tuyo mula sa kapitbahay at singaw ng mainit na kalsada. Ang tanging maririnig ay ang maingay at maugong na lumang electric fan na pilit na nagpapalamig sa maliit na espasyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang telepono. Ang bawat post sa social media ay tila isang sampal. Nakita niya ang mga litrato ng launching ng Teresita Salcedo Foundation. Nakita niya ang kanyang mga dating best friends na nakikipag-selfie kay Tessa, na tinatawag ang matanda na the Queen of Grace. Ang mga taong dati tinatawanan si Tessa, kasama niya ay ngayoy
yumuyuko sa karangalan ng matanda. Gutom na si Nerissa. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Ang huling ilang daang piso na natitira sa kanya ay kailangang magtagal hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Kaya na dati hindi tumitingin sa presyo ng mga menu, ay ngayoy kailangang magbilang ng bawat barya para sa isang lata ng sardinas. Kumuha siya ng isang platong plastik. Ang porselana ay bahagi na ng kanyang nakaraan at nagsimulang kumain. Sa bawat subo ng kanin na walang ulam kundi asin at kaunting mantika, naalala niya ang mukha ni Tessa. Naalala niya kung paano niya itinapon ang adobo ng matanda sa basurahan. Naalala niya ang init ng pulang sarsa na ibinuhos niya sa puting buhok nito. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan ay bumabalik sa kanya bilang isang matalim na gutom. Ang amoy ng bawang at suka na dati niyang kinasusuklaman ay ngayoy naging isang marangyang pangarap na hindi na niya kayang abutin. Walang sumisigaw sa kanya, walang nananakit sa kanya. Ngunit ang bawat segundong pagtitiis niya sa init, sa dumi, at sa katahimikan ng pagiging walang-wala ay isang mabagal at masakit na pagbayad sa kanyang mga utang na loob na hindi niya kailanman kinilala. Ang karma ay hindi dumating bilang isang bagyo, kundi bilang isang mahabang gabi ng gutom at pagsisisi sa loob ng isang silid na walang bintana. Sa gitna ng kadiliman, naiyak si Nerissa, hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang ginawa, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang taong tinawag niyang basura ang siyang tanging may tunay na kayamanan, isang malinis na budhi na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Ang hapon sa Pampanga ay may ibang uri ng ginto. Hindi ito ang nakasisilaw na ningning ng mga chandelier sa Makati, kundi ang malambot at mainit na yakap ng paglubog ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mangga. Ang hangin ay hindi na amoy lason at mamahaling pabango. Ngayon, ito ay may halong samyo ng pinatuyong sampagwita, basang lupa, at ang matamis na usok ng sinisigang na panggatong sa likod bahay. Sa loob ng isang maliit na bahay na bato, malapit sa lumang simbahan, nakaupo si Tessa sa harap ng isang piano. Hindi ito grand piano na gawa sa makintab na mahogany, kundi isang luma at gasgas na upright piano na bahagya ng kupas ang barnis. Ngunit sa bawat pagpindot ni Tessa sa mga teklado, ang tunog na lumalabas ay hindi lamang musika. Ito ay ang tibok ng isang pusong nahanap na muli ang kanyang sariling himig. Sa kanyang paligid ay 3 maliliit na bata mula sa Karatigpok. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha habang pinapanood ang mga daliri ng matanda. Ang mga kamay ni Tessa, na dati pilit na itinago sa ilalim ng mesa, ay ngayoy malayang sumasayaw. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay hindi naman siya ng kahirapan, kundi mga medalya ng isang reynang nagwagi sa laban ng buhay. Ganyan irog, bulong ni Tessa sa isang batang babaeng dahan-dahang sumubok, pumindot ng nota. Ang musika, hindi lang galing sa pandinig, galing yan sa bawat pagtitiis at bawat pagmamahal na ibinibigay natin nang walang hinihintay na kapalit. Napatigil ang lahat ng marinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bakod na kawayan. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Wala itong suot na mamahaling tuksido o kurbata. Nakatsinelas lamang ito at simpleng puting t-shirt. Bit-bit ang isang supot ng sariwang tinapay at mga prutas. Ma, mukhang masarap ang amoy ng niluluto niyo sa kusina, nakangiting sabi ni Leandro habang lumalapit upang magmano sa ina. Nagpahanda ako kay Celia ng adobong may maraming bawang, anak. Yung paborito mo, sagot ni Tessa habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Si Celia, na piniling sumama kay Tessa sa probinsya, ay lumabas mula sa kusina, bit-bit ang isang pitzel ng malamig na juice. May kapayapaan sa kanyang mga mata na hindi kailanman matatagpuan sa loob ng mansyon sa Makati. Dito, ang bawat isa ay itinuturing na tao, hindi gamit, hindi dekorasyon, at lalong hindi basura.
Naupo si Leandro sa tabi ng kanyang ina sa bangko ng piano. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang tahimik. Ninanamnam ang katahimikang hindi kailangang puna ng mga salita tungkol sa negosyo o sa mga taong nawala na sa kanilang buhay. Ang balita tungkol kay Nerissa na nagtatrabaho sa isang maliit na opisina at namumuhay sa isang masikip na unit ay tila isang malabong panaginip na lamang. Hindi na sila galit. Ang galit ay para lamang sa mga taong hindi pa nakararating sa dulo ng kanilang paghilom. Masaya ka ba rito, ma? Mahinang tanong ni Leandro. Tumingin si Tessa sa labas, sa mga batang naglalaro sa tapat ng simbahan at sa mga taong bumabati sa kanya tuwing dadaan sa kalsada. Dito, Leandro, naririnig ko ang sarili kong boses. Sa malaking bahay mo sa Makati, ang naririnig ko lang ay ang ingay ng pera at ang bulong ng inggit. Dito, ang bawat na ituturo kong nota sa mga batang ito ay parang isang tahi na nagbubuo muli sa aking pagkatao. Hinawakan ni Tessa ang kamay ng kanyang anak. Ang tunay na kayamanan, anak, ay hindi ang mga bagay na maaari mong ipakita sa mundo. Ito ay ang kakayahang matulog sa gabi na malinis ang iyong budhi at ang pag-alam na sa kabila ng lahat ng sakit, hindi mo pinahintulutan ang iyong puso na maging kasing tigas ng bato. Muling tumugtog si Tessa. Ang himig ng waltz na dati na dungisan ng pulang sarsa ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas masaya, mas matatag, at mas malaya. Ang bawat nota ay tila isang dalangin ng pasasalamat para sa mga sugat na ngayon ay naging pilat na lamang ng karangalan. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa malawak na palayan ng Pampanga, ang tunog ng piano ay humalo sa hanging amoy sampagwita. Ang kwento ng babaeng tahi-tahi ang puso ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa isang nangingibabaw na naitaguyod na dignidad. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamatamis na karma ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang ang iyong sariling buhay ay muling namumulaklak sa gitna ng kapayapaan. Isang huling na itaguyod na nota ang binitawan ni Tessa. Isang malinis at matatag na tunog na hindi natapos sa hangin, kundi nanatili sa puso ng bawat nakikinig.